Magandang gabi po sa inyong lahat. Magluluto po tayo ngayon ng naan, kaya samahan niyo po ako hanggang matapos ang video. Pero bago po yon, isa muna pong pakiusap. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please, pasubscribe naman po. Pakiclick po yung bell, yung all na po, para lagi kayong updated and notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section. Sanitize ko po muna ang board na gagamitin natin sa pag-knead ng dough. Ngayon po, nandito po sa bowl lahat ng ingredients. Lagay na po natin ang 40 degree na fresh milk. Nandito na po sa bowl yung bread flour, cake flour, sugar, salt, at yung yeast. I-mix lang po natin itong maigi, gamit lang po yung 2 daliri. Hanggang hindi pa po nagpo-form ng ball yung ating dough. Pag ganito na po yung ating dough, pwede na po nating ibuhos sa ating counter. At magsisimula na po tayong mag-knead dito. Sa pag-knead po natin ito, wag po kayong mabahala kung malagkit yung ating dough. Ganun po talaga. I-knead lang po natin ng paulit-ulit at magiging makinis din po yung ating dough. At kailangan din po yung kamay natin, lilinisan din po natin palagi kasi siya rin po yung humahakot ng panibagong dough para dumami po ng dumami. Kaya po kailangan linisan natin ng ganito para maging makinis yung ating dough. Pag makinis na po ang ating dough, pwede na po nating ilagay ang butter. Yung butter po natin kailangan yung malambot-lambot. Huwag po yung kung kagagaling lang sa ref kasi magbabago po yung temperature ng ating dough. Kailangan po ganito yung butter na gagamitin natin at magsisimula po ulit tayong mag-knead. Ninid lang po natin ito, magsisimula na naman po ulit tayong maglagkit. Ganun lang po talaga. Patuloy lang po natin yung pag-knead. Pagka-knead po natin ito, babalik na po ulit ito sa dati na magiging makinis at hindi na po napupunit yung ating dough. Paulit-ulit lang po natin itong gagawin. Siguro po mga 7 to 8 minutes. Ganito yung gagawin natin pag-knead ng dough. Pag okay na po yung dough, pwede na po natin itong i-check. Gawa po tayo ng pain test. Kuha po tayo ng kapraso at gawin po natin yung ganitong paraan. Pag ganito na po yung dough, ayan, okay na po ito. Pwede na po natin itong i-first proofing. Lagyan na po natin sa bowl at lagyan na po natin ng plastic wrap para po sa ating first proofing ng 40 degree ng 40 minutes. Tapos na po yung first proofing, i-check po natin kung maganda nga po yung pagkakaalsa. Pag ganito po na hindi po nagsara yung butas na ginawa natin, okay na po yung ating dough. Alisin po natin yung excess gas na nasa loob ng dough. At tapos po, puputulin po natin ito sa 8. Pwede nyo rin pong gawing 6 or pwede nyo rin pong gawing 4. Nasa inyo po yon. Ngayon po, gagawin ko pong 8 yung cut ng ating dough. Pagkatapos po nating i-cut ito, ipo-form po uli natin ng ball shape. I-form po natin ng ganito. Pakinisin po natin. Pag makinis na po, okay na po ito. Pwede na po natin tapusin itong lahat. Pag natapos po nating lahat, lagyan po natin ng cling wrap sa ibabaw para po sa ating bench time na 10 minutes. Pagkatapos po ng bench time, i-flat po natin ang katulad na ginagawa ko. para po maalis pa yung excess na gas po dyan sa loob ng ating dough.
Tapos pagtaklobin po nyo ito at i-form po ng ganito at i-roll nyo po ng rolling pin kasi po kailangan natin ng manipis na manipis talaga nito. Kung wala kayong rolling pin, kahit yung bote or kung anong magagamit nyo na pwede nyo ipang roll dito dahil kasi konti lang naman yung papel ng rolling pin natin ngayon. Ayan po, ganyan lang po. Sa pag-roll po natin, unti-untiin lang po natin. Huwag po nating bibiglain kasi po mapupunit yung ating dough. Ganyan lang po yung korte na ginagawa ko sa aking ginagawang naan. Sunod naman po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po maglagay ng cheese. Lalagyan po natin ng cheese filling yung ating naan kasi masarap din po pagka merong cheese filling na antimano. Pag na-flat na po natin ng ganito, lagyan na po natin ng cheese. Napansin nyo po kanina, nag-flat lang tayo, sa kamay lang natin ginamit yung pagpa-flat. Pero ngayon po, kailangan talaga natin ma-flat talaga ng gusto, kaya gagamit po tayo sa umpisa pa lang, gagamit na tayo ng rolling pin dito. Katulad din po kanina, ipapress po natin ito at saka po uli natin ito ipo-fold. At ngayon po tayo gagamit uli ng rolling pin dito. Dahan-dahan lang po kasi po pag masyadong dinidiinan yung ating dough po mapupunit, lalabas po yung ating cheese. Ayan, ganyan lang po yung ating merong cheese. So, ang nagawa po natin ngayon, meron tayong plain at saka ito merong cheese. Ngayon po, natapos na nating i-form, pwede na po natin ngayon itong lutuin. Wala na po